Share ko lang po sa inyo yung aking screen. So as you can see, tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng Matthew chapter 26. 26. And I suppose maliwanag ho sa inyo yung nakaraang lesson natin. Pero bago po tayo magsimula, tayo manalangin muna. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-sama bilang magkakapatid na sa iyo po ay dumudulog at buong puso na kami po ay nagsusumamo sa iyo sa mga oras na ito, na pagkalooban mo kami ng karunungan at kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po ang iyong lingkod at maging ang aking mga kapatiran na mga matyagang sumusubaybay sa pag-aaral ng aklat na ito. Sa iyo po, Panginoon, aming Ama, ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Okay, so Matthew 26 verse 1, basahin lang ho natin ulit. Pero ito po ay nadaanan na natin noon, so kaya hindi ko na uulitin yung paliwanag diyan, no? When Jesus had finished all these sayings, he said to his disciples, "You know that after 2 days, the Passover is coming, and the Son of Man will be delivered up to be crucified." So as you can see, in verse 2, ay ikinonect ng Panginoong Jesucristo yung pong Passover doon sa kanyang crucifixion. So kaya yung mga disciples, siyempre alam na nila kung ano yung Passover. Base yan doon sa Exodus chapter 12. At sila ay nandoon sa Jerusalem to celebrate the Passover and the Feast of Unleavened Bread. Sa temple. Okay? In verse 3, it says, "Then the chief priests and the elders of the people gathered in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas, and plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him. But they said, 'Not during the feast, lest there be an uproar among the people.'" So doon po tayo tumigil nung nakaraan, no? So bilang a little summary lang po, no? So tatandaan natin, ang Passover ay hindi parehas ng Feast of Unleavened Bread. Ang Passover ay ginaganap tuwing Nisan 14 at ang Feast of Unleavened Bread ay nagsisimula sa Nisan 15. At ang Passover ay isang araw lang, ang Feast of Unleavened Bread ay 7 araw. Kaya in total, 8 po yun. Pero sa gitna nun ay meron pong Feast of First Fruit. Okay? So, kaya magkaiba po yun. Magkaiba yung Passover tsaka yung Feast of Unleavened Bread. At alam na ho nating lahat yon, na yung Passover sa Exodus ay nagkatay sila ng tupa. Yung Passover na binabanggit po dito ni Jesus kay sa Matthew, siya po yung tupa na mamamatay. Okay, so kaya hindi ko na uulitin yan. Alam nyo na ho yan. Yung relasyon na yan ng Passover na yan sa Exodus at saka yung sa Matthew. So tapos na ho tayo doon, mga kapatid, no? At isa pa rin nung paalala, ang kalendaryo ng mga Hudyo ay ang ginagamit ay ang biblical calendar, no? At ang panibagong araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw. Hindi po sila gumagamit sa Bible po, ay hindi gumamit siya ng Roman calendar or ng Gregorian calendar. Pag Bible ang pinag-usapan, biblical calendar ang pinag-uusapan po. Kaya pag sinabing biblical calendar,
Para sa mga Hudyo, ang panibagong araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw, hindi po sa alas 12 ng gabi. Tayo, nagsisimula ang panibagong araw natin using the mechanical clock. Sila po, nagsisimula ang panibagong araw nila sa paglubog ng araw. Okay, so, iwan na po natin yon. Punta na tayo sa verse 6. Now, when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, so, nandoon na sila sa Bethany, no? Medyo wala po sa sentro yan ng Jerusalem. It's another place, yung Bethany. Yung pong Bethany na yan ay galing sa dalawang words yan, no? Yung Beth, ang ibig sabihin nun ay house. At yung pong ani, hindi to, yung word na ani dito, ang ibig sabihin po niyan sa kasalitang Hudyo, para pong walang iniwan yan sa mga depressed area. No, kumbaga sa isang hindi naman siguro squatter, pero isang mahirap na lugar yan. No, bakit ko po binibigyan ng emphasis yan? Mamaya, pupuntahan natin yan. So nasa Bethany sila, ibig sabihin nasa lugar sila ng hindi mayayaman, lugar yun na mahihirap. At nasaan sila? Nasa bahay sila ni Simon the leper. Now, si Simon, meron siyang karamdaman. Actually, sa English translation, ang ginamit po, leper. May leprosy siya. Pero ang totoo po niyan, wala kasing English word na magamit sila para i-describe yung sakit. Actually, yan po ay isang uri ng karamdaman na nararanasan nila na yun ang sinabi ng Panginoon na magiging manifestation na sila ay merong ginawang kasalanan, na sila ay nasa kasalanan, na sila ay unclean. Pagka lumabas yung karamdaman na yon. Ngayon, wala akong makita kasing English word na appropriate doon, ang ginamit, leper. Kaya ang dating sa atin, ketongin. Kaya ang nasa isip natin ngayon, yung mga tao noon na may ketong ay kumbaga kinukonsider as unclean sila. Ang alam natin ketong yung sakit, pero hindi po talaga ketong yun eh. Wala lang mailagay na appropriate English word para i-describe yung sakit na yon. Kung ano po yun, hindi natin alam. Pero yun po ay isang uri ng karamdaman na kapag lumabas sa tao yon, nakita nila yon, ibig sabihin yung tao na yon ay unclean. Kaya po ang ginagawa nila, pag nangyari yon, nilalabas nila sa kanilang city. So, tinatapon sila sa labas ng city. Now, bakit hindi sila allowed na pumasok dun sa city, hindi sila allowed na makihalubilo sa pamilya nila? Pero bakit yung pinuntahan po kasi baka magtaka tayo dito, bakit siya pumunta dun sa bahay ni Simon na may leper, ang isang may leprosy nung time nila na yon, hindi pwedeng nasa bahay, kailangan nasa labas. No, dapat outside the city. Bakit dito nandun siya sa bahay ni Simon the leper? So ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, kaya siya nandoon kasi si Simon na may leper ay pinagaling na ng Panginoon. So ibig sabihin po yung description dito, kaya nandoon na siya sa bahay kasi magaling na si Simon sa kanyang leper. Now, bakit po mahalaga yon, mga kapatid? Bakit mahalaga yon? Kasi sa Old Testament po ay binanggit ang prophecy tungkol sa Messiah na siya ay magpapagaling ng may mga leprosy. Okay? Siya ay magpapagaling ng mga leprosy. Ibig sabihin po nun, pagka nung time na yon ay gumaling ka sa leprosy mo, ibig sabihin pinatawad ka sa kasalanan kasi yung sakit na nakikita na manifestation ng isang makasalanan ay tinanggal sa iyo. Ibig sabihin pinatawad ka sa kasalanan. So kaya po nung si John the Baptist po ay tinatanong kung siya na ba yung Messiah, ang naging sagot ng Panginoon sa kanya, sabihin mo nagpagaling ng mga lepros, ng mga leper. So hindi po ibig sabihin noon na yung ketongin pinagaling. Okay? Ang implication po noon, siya ay nagpapatawad ng kasalanan kasi po yung sakit na yon ay manifestation yon na may nagawang kasalanan yung tao kaya siya unclean. Kaya kung siya ay nawalan ng leprosy
ang ibig sabihin tinatawad siya sa kanyang kasalanan. Kaya ang message ni Jesus Christ kay John, no, doon sa inutusan ni John, sabihin mo sa kanya, nagpapagaling siya ng lepro. Ibig sabihin, siya ay nagpapatawad sa kasalanan. Okay? So kaya ang ibig sabihin po mga kapatid na si Jesus Christ ay nagpapagaling ng merong leprosy. Okay, yun lang po yung ginamit. Tandaan nyo ha, yun lang yung word na ginamit kasi walang appropriate English word. Kaya ang ginamit sa English ay leper. Okay? So kaya pag sinabi pong si Jesus Christ ay nagpapagaling ng merong leprosy, ang equivalent po nun, si Jesus Christ ay nagpapatawad ng may kasalanan. Okay? So, kaya kinonfirm, kaya ganun ang sagot ni Jesus Christ na siya ang Messiah kasi ibig sabihin may kapangyarihan siya na magpatawad ng kasalanan. Okay? So, yun po ibig sabihin nun. Now, moving on, verse 7. Ito po, no? A woman came up to him with an alabaster flask of very expensive ointment or isang uri po ng pabango na ubod ng mahal. Ano po ang ginawa niya? And she poured it on his head as he reclined at the table. Okay. Now, again, una, titingnan po natin, binanggit ko kanina, nasa Bethany sila. Sa Bethany, ang mga nakatira doon, mahihirap. Okay? So ngayon, biglang may lumabas na babae na merong napakamahal na uri ng pabango. Kaya intindihin nun natin ang reaksyon ng mga tao dito. No, wala ho sila sa Ayala Alabang. Wala ho sila sa sa Forbes Park. Kumbaga po, sila ay nasa, sabihin nating, Smoky Mountain, tapos may biglang naglabas na ng ubod ng mahal na pabango, pagkatapos ibinuho sa kanyang ulo. No, kaya talagang medyo intindihin natin, kahit tayo lumagay sa ganoon, makikita natin yon, ano magiging reaksyon natin. Di ba? So nasa isang lugar ka na mahirap, tapos maglalabas ka ng ganoon na alam nilang ubod ng mahal yon, pagkatapos ibubuhos mo lang sa ulo ni Jesus Christ. Now, ang tanong ho natin dito, mga kapatid, bakit ginawa nung babae yon? Sino yung babae na yon at bakit niya ginawa yon? Well, ang sagot po dyan, hindi natin alam. So, kung sino man ang nakakaalam nun, yung babae lang kung bakit niya ginawa yon. So marami pong haka-haka dyan na sinabi kasi alam nung babae na siya yung Messiah at siya ay piniprepare para sa kanyang burial. Well, inassume lang ho natin yon kasi mismong si Jesus Christ ang nagsabi noon. Pero yung babae po, hindi niya naman alam. Wala pong nakakaalam. Now, ito po ay isang, kumbaga merong pong urge, no? May urging sa loob at isip ng babae na gawin yon. Kung bakit niya ginawa yon, pwedeng alam niya kung bakit, pwedeng hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon. Basta, ang makikita natin dito, merong urge dun sa babae na gawin yon. Now, bibigyan ko po kayo ng a little testimony on our part, no? Kami po ay wala talaga kaming balak, nabanggit ko na to minsan, wala talaga kaming balak na tumira dito sa Cavite. Wala kaming balak lumipat dito. Paano po kami napunta dito? Nung nasa Philippine Airlines pa po ako, ay nag-offer yung kumpanya ng housing program diyan sa Gardenia. Ako po ay hindi pa qualified. Hindi ako qualified na kumuha ng bahay. Kasi ang inunan nila doon ay yung first 300, no? Na hindi ako kasama dun sa first 300 na mga senior mechanic. So hindi ako nakakuha, no? And tapos may nangyari po na kinakampaign nila yon hanggang meron pong isang senior mechanic na nag-back out.
So nung nag-back out po yung senior mechanic na yon, sa akin sinabi na merong available na unit kasi nasa second, naka-line up kami, pangalawa kami. Kung may magba-back out, tsaka lang kami yung second priority. So nalaman ko po yon, wala pa rin naman akong balak na ano, sabi ko, una, madadagdag sa gastusin ko yun. Wala naman, nagre-rent lang kami ng apartment, magdodoble-doble. So sabi ko, sige na nga, anuhin ko, kunin ko na. Investment na lang yan, kumbaga. So kinuha ko po yun nang wala kaming balak na titiran namin yon. So nung kinuha ko po yun, nagkaroon ng problemang malaki yung kapatid ko na involved sa isang malaking drug syndicate. At siya po ay nasa ano na ho siya, nasa order of battle ng kumbaga po ng drug enforcer, yung PDEA natin ngayon. At nasa order of battle na rin po siya ng mga PNP, ng pulis. And yung kapatid ko po ay ano na siya, shoot to kill na siya nung syndicate kasi nakinabibilangan niya sindikato, shoot to kill na siya kasi na-dispalko niya yung pera ng sindikato. At yung kapatid ko pong ito ay lulong na lulong sa droga. Hindi lang siya nagtutulak, siya po ay gumagamit pa. Nung wala na ho siyang matakbuhan, dahil alam niya nang nasa order of battle na siya ng PDEA, nasa order of battle na siya ng mga pulis, at ano na siya, shoot to kill na siya ng sindikato, sa akin po tumakbo. So nung tumakbo siya sa akin hating gabi, wala ho ako nagawa doon kundi ipag-pray. And then pagkatapos kinabukasan, pinagplanuhan namin, dadaling ko siya dito sa Cavite. Naisip ko kasi meron akong bahay dito. So kaya ang nangyari po noon ay pinagplanuhan namin yun na ilipat ko siya dito. Nung araw na nag-hire ako ng lipat bahay na truck at hinakot namin yung gamit niya, dadali namin dito sa Cavite, pinaligiran ho kami ng mga member ng sindikato. At anytime, pwede kaming ratrating doon at mamatay kami magkapatid kasama yung pamilya niya. Pero alam ko po merong divine intervention yon, hindi nangyari, hindi kami naputukan doon. At siguro po dahil nga yung mga kapitbahay nandoon at araw na araw, umaga kasi yun mga bandang alas 9 kami naglipat Pero alam ko nandoon na, nakapaligid na yung ano dahil sinabi nung kapatid ko. So, nung tumatakbo na po kami papunta ng Cavite, papunta dito, hanggang sa South Superhighway, binuntutan kami ng kotse. Hanggang dito po makarating kami ng Las Piñas, bumitaw lang sila sa amin nung nakapasok na kami ng Marcos Alvarez. At nung dumaan na kami dun sa papuntang Gardenia Valley, bumitaw na po sa amin at iniwanan na kami. Iniwanan ko po yung kapatid kong doon at pagkatapos ay ibiniling ko po siya kay Pastor Odi Pahela. And then, sinalo po siya ni Pastor Odi at dahil po doon sa pangyayari na yon, yung kapatid ko po na born again. And to make the long story short, yung kapatid ko po ay nagpapastor na ngayon doon sa Nueva Ecija, si Pastor Bong. Yan po ang kwento ni Pastor Bong. No? At kami naman po mag-asawa, nagkaroon din kami ng, kasi nagdesisyon na rin kami na lumipat na tayo sa Cavite kaysa nangungupahan tayo dito ng apartment. Total, may bahay naman tayo doon at may kotse na naman tayo, lumipat na tayo. Nung una po, ayaw pa ni Sister Lily kasi nga walang mga kamag-anak, walang ano, pero eventually kami po ay lumipat at dito po nagsimula ang ministry ko dito sa atin ngayon. Kaya binabalikan ko po yung mga kasaysayan na yon, nakita ko po na may mga dinisisyonan ako noon na parang hindi ko alam kung bakit ko dinidesisyonan yon. Ngayon ko na lang po na pagtutugma-tugma na yung mga pangyayari at mga desisyon na yon ay inilaan, kumbaga po parang inorchestrate ng Diyos ang lahat ng yon para po ako ay mapunta dito, para kami ay mapunta dito. At dito po na buo ang aming pamilya, nagkaasawa si June, nagkaasawa si Raisa, nagkaroon kami ng mga apo, nakilala namin kayo at naging pamilya namin kayo dito at minahal namin ang gusto ang gawain ng Diyos dito, minahal namin kayo. So ito na po ang aming kumbaga parang yung
yung Taguig ay hindi na yun ang aming hindi na yun ang aming tahanan talaga, ito na. So may mga desisyon po nang nangyari na hindi mo alam ba't mo dinidesisyonan yun noong mga time na yon. Yung pala, meron palang plano ang Diyos. So siguro po yan yung maaari kong ma-connect dito dahil wala naman talagang klarong sinabi sa atin kung bakit ginawa ng babae yon. Pero on the part of Jesus Christ, iba po yung perspective ni Jesus Christ doon kung bakit ginawa ng babae sa kanya yon. No? Alam pa ng babae yon? Pwedeng alam, pwedeng hindi. Okay? So, yan po yung paliwanag doon. Bakit ginawa ng babae yon? Alright? So, kaya wag tayong mag-imbento ng kung ano-anong mga i-spiritualize natin ito at kung ano-ano ang ibibigay nating kahulugan dito na hindi naman talaga yun. Yun ay ating palagay lang. So kaya inirelate ko lang po yung aming sariling karanasan na maaaring ganoon po, no? Na merong mga desisyon na hindi mo nung mga time na yon hindi mo alam kung ba't mo dinidesisyonan yon, pero later on na-realize mo, looking back, kung bakit ka nagdesisyon ng ganoon. Na doon mo na lang napapag-connect yung dots. No? So, anong naging reaksyon ng mga disciples po? Sabi sa verse 8, and when the disciples saw it, they were indignant. Ibig sabihin nagalit. No, nagalit. Imagine niyo nga po, yun nga yung ine-example ko sa inyo, nasa Bethany sila, lugar ng mahihirap, salat sa kabuhayan yung mga tao. Pagkatapos, ito yung isang ubod ng mahal na pabango, ibubuhos mo lang sa ulo ni Jesus Christ. Kaya yung mga disciples po mismo, they were indignant saying, why this waste? So sa tingin nila, nag-aksaya yung babae. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, doon sa umpisa nung binasa natin, na meron pong binanggit na 2 days before the Passover. Diba? Natatandaan nyo, sabi ko sa inyo, yung 2 days na yon ay very significant, na ang tinutukoy nun ay conflicting ideas. Ito na po yon. So yung pagbuhos ng babae na yon, ang tingin ng mga disciples, ano yon? Pagsasayang yon. Kasi napakamahal nun. Sabi nila, for this could have been sold for a large sum and given to the poor. No, remember nasa Bethany ho sila, ha? Kung ano ang kalagayan ng Bethany. But Jesus, aware of this, said to them, why do you trouble the woman? For she has done a beautiful thing to me. So yung po yung conflicting ideas, no? Na yung tingin ng mga disciples, it is a waste, no? Nagsayang ka diyan. Pero sa pagtingin ni Jesus Christ, napakaganda nung ginawa niya. So conflicting ideas po, di ba? Mag-conflicting. Sabi ni Jesus Christ, for you always have the poor with you, but you will not always have with me. So kaya dito pa lang, reading between the lines, makikita na natin, pinipredict na talaga ni Jesus Christ yung kanya pong crucifixion, yung kanyang pagkamatay at yung kanyang pag-akyat muli sa piling ng Diyos Ama, no? So dito pa lang talagang from the beginning pa lang po ay pinipredict na ni Jesus Christ, siya yung magiging Lamb of God, no? Who takes away the sin of the world. Kaya po ang kamatayan niya ay sakto do sa celebration ng Passover, no? Sakto sa celebration ng Passover. And then dito sabi niya, the poor, no? You always have the poor with you, but you will not always have me. Kasi nga po, dadating yung time na pagkamatay niya at mabubuhay siyang magmuli at babalik na siya sa piling ng Ama. No? In verse 12, in pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial. Alam ba ng babae yon na she was preparing Jesus Christ for burial? We do not know. Maaring alam niya, maaring hindi. No? Dahil ito po ay statement not from the woman, but this is a statement from Jesus Christ. Sa perspective ito ni Jesus Christ na ginawa ng babae yon because
The woman is preparing him for his burial. All right? So, ganun po yung perspective ni Jesus Christ. Kaya para sa kanya, it's a beautiful thing na ginawa ng babae sa kanya yon. Okay? Para sa perspective ng mga disciples, hindi, sinayang mo ang ubod ng mahal na pabango na pwedeng ibenta at ibigay sa mahihirap ang pinagbilan. Itulong sa mahihirap. Oh? Verse 13, truly I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her. The woman has no name, no? Pero kada po dadating sa siguro walang simbahan po na hindi nakakaalam ng kwento na ito. Lahat ng pangangaral ng salita ng Diyos pagdating po sa crucifixion ni Jesus Christ, laging nababanggit ito. So kaya totoo yung sinabi ng Panginoong Hesus dito, no? Na wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her, no? In memory of her. Okay? So, now, yan po yung scenario doon sa Bethany. This is prior to the arrest of Jesus Christ nung ginawa po yon. Okay? Now, verse 14. Let's move to verse 14 po. Then one of the 12, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priest. One of the 12, no? Whose name was Judas Iscariot, went to the chief priest. All right. Una, alam na ho nating lahat na nung time nila, wala namang apelyido ang tao. No? Kaya yung Jesus Christ, hindi po apelyido yung Christ. No? Judas Iscariot, hindi po apelyido ang Iscariot. Now, ito pong Iscariot na ito is the English transliteration po na ginamit doon sa Greek word na Sicarios. Okay? Ano po yung Sicario? Siguro narinig nyo na po yan, yung word na yan. Yun po ay word, galing po, actually not in the Greek word, but galing po yan sa Latin word, Latin na Sicarios. And alalahanin natin na ang Bible, itin-translate ito from Greek, no? From Greek to Latin. Kaya yun yung tinatawag nating Vulgate. So from Latin to English. Hindi po nag-translate ng pang Greek to English, kundi from Greek, ang New Testament, from Greek, tin-translate siya into Latin. And then pagkatapos, from Latin, tin-translate siya into English. Kaya yung pinanggalingan po ng English word na Iscariot, yan po ay galing sa Latin word na Sicarios, na galing po yan sa Greek word. Okay? Now, ang Sicarios po, mga kapatid, ang ibig sabihin po noon ay ang equivalent po noon ay assassin, no? Ang equivalent po noon ay sa tingin natin ngayon sa panahon natin, ang equivalent po noon ay mga terrorist. So, hindi po yan lugar kasi meron pong nagsasabi na yung Judas Iscariot, ang ibig sabihin si Judas na taga Iscariot. Hindi po lugar yung Iscariot. Pero meron po kasing nagsasabi na lugar daw yung Iscariot. Kaya lang kung ang babasihan po natin is the translation of the Bible from Greek to Latin to English, yung pong Iscariot ay lumalabas, siya po ay, ang ibig sabihin, assassin. So, bakit ko po binibigyan ng pansin ito? Kasi, magtataka tayo, bakit si Judas, mga kapatid, ay nagtaksil kay Jesus? Bakit naghudas si Judas? No. May kinalaman po yung word na Iscariot kasi. So, kasi ang ibig sabihin ng Iscariot, terrorist. Ang ibig sabihin ng Iscariot, assassin. Okay? So, bakit ho kaya may ganoong parang sabihin na nating bansag si Judas? So, nung time po kasi nila, nung first century, meron pong tinatawag na grupo ng mga zilot. No, yung mga zilot. So, equivalent po yun sa mga terrorist ngayon. Itong mga zilot na ito ay grupo itong ng mga Hudyo na lumalaban sa mga sa Rome.
dahil ayaw po nila na sila ay masakop ng Rome, sila yung mga nag-aaklas, no? Grupo ito ng mga Hudyo na nag-aaklas laban sa Rome. Ngayon, pero ang mga zilot po nung time nila ay hindi takot ang mga Romans doon sa kanila. Ang mga takot po, mga kapatid, ay yung pong mga Hudyo mismo. Yung mga Hudyo na hindi nakikisama doon sa mga zilot. Yung mga Hudyo na ayaw kumbaga po ay kumakampi sa Rome. So kaya yun ang pinapatay nung mga zilot na yon. Yung mga Hudyo na nagtataksil sa kapwa nila Hudyo. Yun ang pinapatay. Kaya yung ang takot po doon sa mga zilot na yon ay yung kapwa nila mga Hudyo. Kasi kapag nalaman nila na ikaw ay nagtataksil sa Jew, sa mga Hudyo, ay i-assassinate ka nila, papatayin ka nila. So kaya ang duda po nila, mga kapatid, ang duda nila, itong si Judas ay miyembro ng mga zilot na pinenetrate, no, pinasok yung grupo ni Jesus Christ. At siya ay nagpanggap na siya ay isa sa mga disciples ni Jesus Christ, no? So para mapasok niya po 'yon. So kaya dito po bakit nagtaksil? 'Yun ang tanong natin eh. Bakit nagtaksil si Judas? Kasi si Judas po na-disappoint siya, no? Ito yung mga theory po na-disappoint si Judas nung makita niya na ito yung ang tingin niya ito si Jesus Christ ay magpapalaya sa kanila mula sa Rome kasi yun ang gusto ng mga zilot eh. Mapalaya sila eh. So ibig sabihin pag si Jesus Christ ay magpapalaya sa kanila, ang ibig sabihin po nun kaisa nila si Jesus Christ. Eh na-disappoint siya kasi ang nangyari po biglang sinabi ni Jesus Christ, He will be crucified. No? He will be crucified. And then na-disappoint lalo siya nung makita niya na yung babae ay nagbuhos ng mamahaling pabango sa kanya, pagkatapos ang tingin ni Jesus Christ doon maganda. Na samantalang ang tingin nila ito ay pag-aaksaya. So kaya ang theory po, no, ang theory behind kung bakit si Judas ay naghudas dahil siya po ay disappointed kay Jesus Christ. Okay? Kasi siya po ay member ng mga zilot, nung mga Iscariot. Member siya ng mga terorista na lumalaban sa gobyerno ng Rome at pumapatay sila sa pinapatay nila yung mga taksil sa bayan ng Israel. No? Kaya ang akala nito ni Judas ay si Jesus Christ ay kaisa nila. Pero nung makita niya yon, marinig niya na disappoint si Judas. Kaya si Judas po, mga kapatid, hindi niya pinagtaksilan si Jesus Christ dahil lang sa 30 pieces of silver. No? Although binanggit po 'yon, bahagi lang siya pero hindi siya ang main reason. Bakit po? Kasi yung 30 pieces of silver po ay napakaliit na halaga para pagtaksilan mo ang isang leader mo. So ang dahilan daw po kaya nagtaksil si Judas kasi nag-disappoint siya ng husto kay Jesus Christ. Alright? So, whether yun po ay totoo or hindi ko po alam. Yun po ay base lang sa mga analysis, dahil base po doon sa mga kasaysayan, dahil wala ho silang makitang dahilan na si Judas ay magtataksil kay Jesus Christ. At hindi nila pinaniniwalaan ng mga Bible scholars na si Judas ay nagtaksil dahil lang sa 30 pieces of silver. Bakit po? Kasi napakaliit na halaga niyang 30 pieces of silver na yan para magtaksil ka. Okay? Now, tingnan naman po natin sa party ni Jesus Christ. Di ba? Abay, napakasakit po nito. No? Napakasakit ito para kay Jesus Christ dahil wala ho siyang masamang hangarin para kay Judas. Minahal niya si Judas, minahal niya yung kanyang 12 disciples, inalagaan niya, tinuruan niya, pinakain niya ng salita ng Diyos.
Pero ito yung iginanti sa kanya, nagtaksil sa kanya, no? At alam na alam ni Jesus Christ na magtataksil itong si Judas sa kanya. So, kaya kumbaga po sa bahagi ni Jesus Christ, masakit po 'yon, no? Remember, si Jesus Christ was still in his humanity, no? Masakit po para kay Jesus Christ 'yon. Napagtaksilan siya ng kanyang kaibigan, ng kanyang disciple. Okay? Now, tuloy po natin sa verse 15. And said, what will you give me if I deliver him over to you? And they paid him 30 pieces of silver. Ang question po, doon sa mga nakaraang pag-aaral natin hanggang sa mga oras na ito, popular na popular si Jesus Christ eh. Di ba? Popular na popular. Kilalang kilala si Jesus Christ. Bakit kailangan nila si Judas para dakpin si Jesus Christ? Nasa Jerusalem na si Jesus Christ. Alright? Bakit kailangan pang ipagkanulo ni Judas si Jesus Christ? Anytime pwede namang magpa-deploy ng mga tauhan yung pong Sanhedrin, yung high priest, para dakpin si Jesus Christ. Pero bakit kailangan may maghudas pa para lang para dakpin lang siya, no? Well, maisingit ko nga lang po, no, naalala ko lang. 'Di ba si Caiaphas po, hindi naman siya galing sa linya ng mga Levites para maging high priest. Natutunan na ho natin sa Exodus na ang high priest ay dapat galing sa tribe ni Levi, 'di ba? At tapos sa tribe ni Levi, dapat yung direct descendants lang do sa lahi ni Aaron. Bakit si Caiaphas? Si Caiaphas po ay appointed by the Roman government. So ito po ang nangyayari, mga kapatid, kapag ang isang religious organization ay pinasok na ng politika. Naging political entity na yung religious entity dapat. Yung mga priest, no? Yung mga chief priest. Okay, yung mga chief priest. Kasi po si Caiaphas is high priest, and then meron pa po mga chief priest. Kaya makapapansin nyo doon, plural yung ginamit doon na priest. So iisa lang po ang high priest, pero marami po ang chief priest. Kasi may iba-ibang responsibilidad po ang mga priest sa loob ng tabernacle, sa loob ng templo. Okay? Pero yung Sanhedrin, which is ang composition po ay yung mga elders na nagtuturo sa synagogue at saka yung mga scribes. So yung pong synagogue at saka yung templo naging political party na. No, hindi na po siya religious party, kumbaga. Siya po ay naging political party. Kaya ito po ang isang iingatan natin. No, yan ang nagiging pitfall ng mga simbahan na lumalaki ng sobra. Yung pong nagiging mga mega churches na. Kinakain ho ng politika yan sa loob. At kapag ka nangyari po yan, na pinasok na ng politika ang loob ng simbahan, magiging downfall na po ng simbahan yan. At ito po ang nangyari dito. Naging political party na po ang Sanhedrin. Hindi na siya religious party. Siya po ay political party at pinagagalaw na sila ng Rome. At nag-aagawan na sila sa posisyon dahil nandoon ang pera, nandoon ang kapangyarihan. Nawa sa simbahan natin ay wag pong mangyari ito na maging makain tayo ng politika sa loob, mga kapatid, no? Now, tuloy natin. And from that moment, he sought an opportunity to betray him. No? To betray him. Now, babalik po ako doon sa tanong ko, bakit to kailangan si Judas na maghudas para hulihin si Jesus Christ? Now remember, wag nating kalilimutan mga kapatid, ito ay panahon ng Passover at panahon ng Feast of Unleavened Bread. Sa panahon ng Feast of Unleavened Bread, required ang lahat ng mga Hudyo, kahit pa saan silang lupalop ng nandoon, lahat sila pupunta ng Jerusalem. Required sila. It is by yan ay nakalagay sa Law of Moses. Kailangan nilang pumunta sa Jerusalem. So kaya ano pong ina-expect natin?
Hindi lang ho siguro 10 doble ang tao doon sa Jerusalem. Now, maliit lang ho ang Jerusalem. No? Yung ng buong Israel, maliit lang eh. Eh di lalo po yung Jerusalem. Kaya talagang siksikan ng mga tao dyan, napakaraming tao. Imagine niyo po yan, it will last for 8 days na nandoon sila. So kaya si Jesus Christ, makikita ko natin, nagpahanap siya ng kung saan nila gaganapin yung kanila pong Last Supper. No, kung saan siya magpapalipas ng magdamag, nagpahanap siya ng lulugaran kasi nga po talagang ano noon, napakaraming tao. So, dahil sa napakaraming tao sa Jerusalem, hindi malaman ngayon ng mga high priest, ng mga chief priest, ng scribes, yung elders, yung mga gustong magpahuli kay Jesus Christ, hindi na nila malaman kung nasaan si Jesus Christ. Kaya para malaman nila kung nasaan si Jesus Christ, kailangan nila ng isang taong malapit kay Jesus Christ na magtuturo sa kanya. Kaya napansin niyo po, 'di ba? Ang ano ni Judas sa kanyang pagtataksil ay kung sino yung hahalikan ko, siya 'yon. No? Kasi hindi na nila ma-identify, una hindi nila alam kung nasaan. Tapos halos pare-parehas na itsura ng mga tao dahil nga sa dami nila doon, dahil nga doon sa Feast of Unleavened Bread. Yun po ang dahilan bakit may Judas. Okay? At bakit kailangan si Judas doon? And yun na nga po, may mas malalim na dahilan kung bakit si Judas ay naghudas kay Jesus Christ. Hindi lang mababaw pong dahilan yung 30 pieces of silver na yon. May mas malalim na dahilan si Judas bakit ho siya naghudas kay Jesus Christ. Okay? So, verse 17 sabi niya, on the first day of unleavened bread, so ibig sabihin po, tapos na ang Passover. On the first day of unleavened bread, the disciples came to Jesus saying, where will you have us prepare for you to eat the Passover? Now, dito po, malilito tayo kasi sabi diyan, now on the first day of unleavened bread. No? On the first day of unleavened bread, the disciples came to Jesus saying, where will you have us prepare for you to eat the Passover? The question is, paano pong magkakain si Jesus Christ ng Passover kung sa Passover ay doon siya pinatay? So ibig sabihin Passover, patay na siya, paano siya kakain ng unleavened bread? Ayan, no? Di ba? So ibig sabihin po, itong statement na ito mga kapatid, kailangan iintindihin po natin ito, hindi po verbatim. Alright? Hindi yung mismong pagkakasulat na yan. Kasi, tandaan nyo po ang Passover ay Nisan 14. Mauuna ang Passover. Ano po yung Passover? Kaya nga mahalagang alam natin yung kasaysayan sa Exodus. Kasi sa Passover, doon pinatay yung pong sacrificial lamb. Okay? So kaya tapos sino ba ang sacrificial lamb natin ngayon? Si Jesus Christ. So ibig sabihin pinatay si Jesus Christ during Passover. So ang question ngayon, kung patay na siya ng Passover, paano siya kakain doon ng unleavened bread? Doon sa Feast of Unleavened Bread, kasunod na araw yun. Okay? So, plus, mga kapatid, natatandaan niyo po na ang Feast of Unleavened Bread, yung unang araw ay deklarado siya as Sabbath day, no? Kumbaga siya po ay Great High Sabbath, special Sabbath 'yon. And then the last day of the Feast of Unleavened Bread, yung ika-8th day, deklarado rin ho siya na siya ay Sabbath. Now, bakit ko binabanggit? Sapagkat during Sabbath, mga kapatid, during Sabbath, hindi sila pwedeng magpatay ng hayop. Okay? Hindi sila pwedeng magpatay ng hayop. Kailangan pagdating nung umpisa ng Feast of Unleavened Bread, naka-prepare na pong lahat. At ang main course ng kanilang pagkain sa unang araw ng Feast of Unleavened Bread ay yung pong lamb, yung tupa. So, kaya yung tupa, papatayin nila yon during the Passover, tapos kakainin nila yon during the Feast of Unleavened Bread. So, kaya po kung titingnan natin itong statement na ito, lumalabas, parang
si Jesus Christ ay nagpapahanap pa lang ng lugar kung saan nila kakainin ang kanilang Passover, samantalang araw na ng unang araw na yon ng Feast of Unleavened Bread. Nakita niyo po ba? Kasi sabi diyan, now on the first day of unleavened bread, the disciples came to Jesus, saying, where will you have us prepare for you to eat the Passover? And how can it happen na on the first day of unleavened bread, samantalang si Jesus Christ ay pinatay during the Passover? Paano siya makakakain doon sa first day ng unleavened bread? Tapos ang binabanggit po dito, where will you have us prepare for you to eat the Passover? So kaya po, pag tintindi natin ito, nagpiprepare pa lang sila nung kakainin nila sa Passover sa unang araw ng Feast of Unleavened Bread. Hindi nga ho pwede silang mag-prepare ng kakainin nila sa first day of Unleavened Bread kasi Sabbath yon. And during Sabbath, wala silang gagawin kundi kumain na lang, hindi magpiprepare. Preparado na yung kakainin nila sa first day of Unleavened Bread. So, mga kapatid, kaya ito pong statement na ito, napakahalaga nito na naiintindihan natin. No? Naiintindihan natin kasi pag hindi po natin naintindihan ito, lalabas dito na si Jesus Christ ay hindi during the Passover pinatay. Lalabas dito si Jesus Christ pinatay during the Feast of Unleavened Bread. So pag ganun po ang intindi natin, hindi magtutugma yan dun sa Exodus. Kasi sa Exodus, during the Passover, doon pinatay yung lamb. At yung unleavened bread ay kinain nila yon the following day nung sila ay palabas na. Di ba? Kaya ang bilin sa kanila noon, pagkapatay ng hayop, walang kakain sa kanila. Pagkakainin nila yung pinatay nilang lamb na yon, pagdating po nung first day of unleavened bread, pagdating ng paglubog ng araw na yon, doon pa lang nila kakainin yung kanilang pinatay na tupa. So patay na yung tupa. Kaya po paanong mangyayari dito na si Jesus Christ nagpapaprepare pa lang sa Passover sa unang araw ng Feast of Unleavened Bread. So hindi magtutugma. So paano natin iintindihin po itong verse 17 na ito? So ibig sabihin po niyan, mga kapatid, kailangan intindihin natin yan sa kumbaga yung pong informal conversation ng mga Hudyo. Okay? Informal conversation. Hindi po natin siya iintindihin sa kanyang, kumbaga, verbatim. Itong verse 17 na ito. Iintindihin natin ho siya na parang, alam niyo po ba yon yung, di ba, pagka nagkukwentuhan tayo, yung ang kwentuhan natin kung saan-saan napupunta, parang naghahalo-halo na, pero nagkakaintindihan tayo kung ano yung pinagkukwentuhan natin. Pero halo-halo na yung information natin, nagbubuhol-buhol na, pero nagkakaintindihan tayo. So parang ganyan po ang nangyari diyan, no? Na kumbaga, yung mga Hudyo po ay nag-uusap-usap sila na parang tayo po sa illustration ko na nagkukwentuhan na kung saan-saan napupunta ang kwentuhan, naghahalo-halo na siya, pero nagkakaintindihan sila. Pero tatapusin ko po ito sa dito bago tayo magsara sa ano po dahil 9:30 na. Tapusin ko po ito. Basta ito po ang tatandaan natin, ha. Si Jesus Christ ay pinatay during the Passover. Parang katulad po nung tupa doon sa Exodus na pinatay during the Passover. Nung pinatay nila yon, ang utos ng Diyos sa kanila, yung lamb kakainin nila on the first day of unleavened bread. Okay? Sa paglubog ng araw, doon nila kakainin yon. At doon magsisimula yung Feast of Unleavened Bread. So ganun po ang nangyari. At si Jesus Christ, siya mismo yung Passover. Siya mismo yung lamb, no? Na ang kahalintulad niya ay yung tupa na pinatay doon sa Exodus na naging Passover ng mga Hudyo. Sa New Testament, si Jesus Christ ang Passover na siya namang
sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo po na nampalataya at nagtiwala sa kanya ay nalinis na patawad sa ating mga kasalanan. Okay? So sana po ay maliwanag sa inyo yan mga kapatid at hindi kayo naguluhan. Pero alam ko naman po na naiintindihan niyo yan. So magsara po tayo sa panalangin.